Sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Leyte, nakatira si Enchong, isang payat ngunit matipunong magsasaka na kilala sa kanilang lugar bilang tahimik at masipag. Maaga siyang namulat sa hirap ng buhay. Bata pa lamang siya nang pumanaw ang kanyang ama, kaya't siya na ang tumayong haligi ng kanilang maliit na pamilya kasama ang kanyang inang si Aling Pacing. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, makikita na si Enchong sa bukirin. Nakayapak sa basang lupa, bitbit ang araro at pawisan sa ilalim ng sumisikat na liwanag. Hindi siya nagrereklamo. Sanay na siya sa pagod at gutom. Para sa kanya, ang mahalaga ay may maihain siyang kanin sa hapag at may maipambili ng gamot ang kanyang ina na madalas dapuan ng rayuma. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag, tila mailap sa kanya ang swerte. Madalas bahain ang kanilang palayan. Kung hindi man, tinatamaan ng peste ang kanyang tanim. May mga gabi na napapaupo na lamang siya sa harap ng kanilang kubo, nakatanaw sa dilim, iniisip kung kailan kaya siya bibigyan ng pagkakataon ng tadhana. Bukod sa pagsasaka, may isa pang lihim na hilig si Enchong, ang sabong. Hindi siya adik o gastador tulad ng ibang sabongero sa baryo. Sa katunayan, bihira siyang tumaya. Mas gusto niyang manood at mag-aral ng galaw ng mga manok. Para sa kanya, parang sining ang sabong. May tiyempo, may diskarte, at may pakiramdam. Minsan, kapag may ekstrang barya, sumasali siya gamit ang kanyang ordinaryong manok. Pero kadalasan, talo. Hindi dahil mahina siyang mag-alaga, kundi sadyang hindi pabor ang kapalaran. Isang hapon, matapos ang maghapong pagbubungkal, napagpasyahan ni Enchong na dumaan sa masuka na bahagi ng gubat sa likod ng kanilang baryo. May narinig kasi siyang kwento mula sa matatanda na may mga ligaw na manok ramo roon na pwedeng hulihin at alagaan. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at lagaslas ng dahon ang maririnig. Habang maingat siyang naglalakad, may napansin siyang kakaibang liwanag sa may paanan ng isang matandang balete. Napakunot ang noo ni Enchong. Hindi iyon karaniwang alitap-tap. Lumapit siya ng dahan-dahan at doon niya nakita isang maliit na puting nilalang, kasing tangkad lamang ng isang dangkal na nakaupo sa ugat ng balete. Maputi ang balat, may mahabang puting balbas at suot ang tila sinaunang kasuotan. Sa tabi nito ay isang kakaibang sisiw na kulay ginto ang balahibo. Napatigil si Enchong. Hindi siya agad nakapagsalita. Napatingin sa kanya ang nilalang. Matagal nakitang pinagmamasdan, Enchong. Malumanay nitong sabi. Nanlamig ang batok ng binata. Popo, sino ho kayo? Maingat niyang tanong. Ngumiti ang maliit na nilalang. Ako ang bantay ng bahaging ito ng gubat. Nakita ko ang kabutihan mo sa iyong ina at ang tiyaga mo sa buhay. Hindi makapaniwala si Enchong. Alam niya ang mga kwento tungkol sa mga nilalang ng kagubatan, mga duwende, engkanto at iba pa. Pero ngayon lang siya nakakita ng totoo. Tumayo ang puting duwende at marahang itinulak palapit sa kanya ang gintong sisiw. Ito ang mutya na ipinagkakatiwala ko sa iyo. Napaatras si Enchong. Hindi ho, baka hindi ko po kayang alagaan. Kayang-kaya mo? Putol ng duwende. Pero tandaan mo, ang biyaya ay may kapalit na pananagutan. Tahimik ang hangin. Kapag inalagaan mo siya ng may malinis na puso, hindi ka nito bibiguin. Dahan-dahang lumapit si Enchong. Nanginginig ang kamay niya ng puluti ng sisiw. Mainit ito sa palad, parang may sariling tibok. Pag-angat niya ng tingin, wala na puting duwende. Parang bula itong naglaho sa hangin. Napayuko si Enchong sa hawak niyang sisiw. Hindi niya alam kung panaginip ba iyon o totoo. Ngunit simula ng araw na iyon, unti-unting nagbago ang kanyang kapalaran. Isang pagbabagong magdadala sa kanya sa sunod-sunod na panalo, tukso ng kayamanan
at mga lihim na susubok sa kanyang pagkatao. At hindi niya alam na ang mutyang hawak niya ay hindi lamang simpleng panabong, kundi isang biyayang may kasamang mabigat na kapalit. Lumipas ang mga araw na tila walang kakaiba sa buhay ni Enchong, ngunit sa kanyang puso, alam niyang may nagbago na. Ang gintong sisiw na iniuwi niya mula sa gubat ay inalagaan niyang parang sariling anak. Gumawa siya ng maliit ngunit matibay na kulungan sa likod ng kanilang kubo, malayo sa ingay at alikabok. Hindi niya agad sinabi sa iba ang tungkol sa nangyari sa balete. Kahit sa kanyang inang si Aling Pacing, ang sabi lamang niya ay may nahuli siyang kakaibang sisiw sa gubat. Ngunit sa tuwing nag-iisa siya, hindi niya maiwasang mapaisip sa mga sinabi ng puting duwende. Ang biyaya ay may kapalit na pananagutan. Paulit-ulit iyong umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Habang lumilipas ang mga linggo, napansin ni Enchong ang kakaibang paglaki ng sisiw. Mas mabilis itong lumaki kaysa sa karaniwang manok. Ang balahibo nitong dati mapusyaw na ginto ay naging mas makinang, lalo na kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Ang tindig nito ay matikas at ang mga mata ay tila may sariling talas. Isang umaga, habang pinapakain niya ang alaga, napansin niyang kakaiba ang kilos nito. Hindi ito tulad ng ibang batang manok na malikot at padalos-dalos. Maingat itong gumalaw, tila sinusukat ang bawat hakbang. Parang may isip ka, bulong ni Enchong, napapangiti. Dumating ang unang pagsubok ng isang kapitbahay nilang sabongero, si Mang Temyong ang napadaan. "Hoy Enchong," tawag nito habang nakasilip sa bakuran. "Ano yang bagong alaga mo?" Bahagyang kinabahan si Enchong, ngunit nagpakatatag. Sisiw lang, Mang Temyong. Galing gubat." Lumapit ang matanda at napatitig. Iba ang tindig nito," sabi nito. Kumikislap ang mga mata. "Kapag lumaki yan, isali mo sa tupada." Napakamot si Enchong. Noon pa man, pangarap na rin niyang magkaroon ng panabong na may pagmamalaki. Ngunit naaalala niya ang babala ng duwende. Gayunman, habang tumatagal, lalo niyang nakikita ang potensyal ng kanyang alaga. Pagdating ng 3 buwan, ganap ng tandang ang dating sisiw. Matipuno ang katawan, makintab ang balahibo at matalim ang titig. Sinubukan ni Enchong na ipasagupa ito sa isang luma niyang panabong. Hindi para sa pustahan, kundi para lamang makita ang galaw. Halos hindi pa nagsisimula ang ensayo ay mabilis na umiwas ang gintong tandang. Saka kumilos ng eksakto. Isang malinis na pitik ng paa. Bumagsak agad ang kalaban. Napaatras si Enchong. Hindi siya makapaniwala. Hindi ito normal. Bulong niya. Sa gabing iyon, hindi siya agad nakatulog. Nakaupo siya sa harap ng kulungan, pinagmamasdan ng tahimik na tandang na tila ba nakatingin din sa kanya. May kakaiba sa gabing iyon. Biglang umihip ang malamig na hangin mula sa gubat. At sa pagitan ng mga dahon, tila may puting aninong saglit na sumilip at nawala rin. Kinabahan si Enchong. Naalala niya ang sinabi ng duwende. Ang biyaya ay may kapalit. Kinabukasan, may dumating na balita sa baryo. May malaking tupada raw sa bayan sa darating na linggo. Maraming kilalang sabongero ang sasali at malaki ang pustahan. Maghapon yung pinag-usapan sa tindahan ni Aling Bebang. At sa unang pagkakataon, napaisip si Enchong. Handa na kaya ang kanyang mahiwagang panabong? At kung sasabak siya, handa rin ba siya sa kung anong kapalit ang maaaring singilin ng tadhana? Hindi mapakali si Enchong sa mga sumunod na araw. Habang patuloy niyang inaalagaan ang gintong tandang, lalong lumalakas ang kutob niyang hindi ito pangkaraniwang panabong. Sa bawat ensayo, mas lalo nitong ipinapakita ang kakaibang bilis at talas. Tuwing umaga, bago siya magpunta sa bukirin, pinapakain muna niya ang alaga ng piling mais at dinurog na palay. Nililinis niya ang kulungan, hinahaplos ang makintab nitong balahibo,
at tahimik na kinakausap na parabang naiintindihan siya nito. At sa totoo lang, pakiramdam niya, naiintindihan nga siya. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa lilim ng puno ng mangga, dumating ang matalik niyang kaibigang si Poldo, isang kilalang sabongero sa baryo na mahilig makibalita. "Enchong!" sigaw nito habang papalapit. "Narinig mo ba? Malakihang tupada sa Ormoc sa linggo." Tumango si Enchong. "Usap-usapan na nga." Umisi si Poldo at napatingin sa kulungan. "Yun ba yung bagong tandang mo?" Tahimik na tumango si Enchong. Lumapit si Poldo at napatitig ng matagal. Unti-unting nag-iba ang ekspresyon nito. "Pare, hindi ordinaryo to." Nanikip ang dibdib ni Enchong. "Anong ibig mong sabihin?" Umiling si Poldo ngunit hindi inalis ang tingin sa manok. "Matagal na akong sabongero. Marami na akong nakitang panabong. Pero to," napalunok siya. "Iba ang aura." Napakunot ang noo ni Enchong. "Aura?" "Oo." Mahina ngunit seryosong sagot ni Poldo. "Parang may bantay." Biglang nanlamig ang batok ni Enchong. Hindi niya sinabi ang tungkol sa puting duwende. Pero sa unang pagkakataon, may ibang taong nakapansin na may kakaiba sa kanyang alaga. "Subukan mo sa tupada," dugtong ni Poldo. "Sayang ang potensyal." Maghapon niyong umikot sa isip ni Enchong. Kinagabihan, habang tahimik ang paligid at mahimbing nang natutulog si Aling Pacing, muli siyang lumabas upang silipin ang tandang. Nakatayo lamang ito sa loob ng kulungan, gising at tila nag-aabang. Lumapit si Enchong. "Kung isasabak kita," bulong niya. "Hindi mo ba ako bibiguin?" Tahimik ang gabi. Ngunit sa sandaling iyon, marahang tumilaok ang tandang. Mahina, ngunit matalim ang dating. Parang sagot. Kinabukasan, nagpa siya si Enchong. Isasali niya ang kanyang alaga sa tupada sa Ormoc. Maaga pa lamang sa araw ng linggo ay bumiyahe na siya sakay ng lumang jeep. Bit-bit ang tandang sa ilalim ng maingat na pagkakakulong. Kabado siya, ngunit may kung anong kumpiyansang bumabalot sa dibdib niya. Pagdating sa sabungan, sinalubong siya ng ingay ng mga tao, sigawan, tawanan at kalansing ng pustahan. Amoy pawis, alikabok at pulbura ng tari ang hangin. Maraming kilalang sabongero ang naroon. At isa na roon ang kinatatakutang si Don Ramiro, ang mayamang sabongero mula sa kabilang bayan na halos walang talo sa loob ng 2 taon. Napatingin si Don Ramiro sa bagong dating. Diretso ang tingin nito kay Enchong. Pagkatapos, sa gintong tandang. Bahagyang kumunot ang noo ng mayaman. "Bagong salta?" Malamig nitong tanong nang magkalapit sila. Tahimik na tumango si Enchong. Ngumiti si Don Ramiro. Ngunit hindi iyon ngiting pala kaibigan. "Magandang pampainit ang baguhan," sabi nito. Hindi sumagot si Enchong. Ngunit sa loob-loob niya may kung anong bumigat. Pakiramdam niya, nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. At sa unang pagkakataon, mula nang makuha niya ang mutya ng puting duwende, nakaramdam siya ng kakaibang kaba na hindi niya may paliwanag. Mainit ang hangin sa loob ng sabungan sa Ormoc. Halos manginig ang lupa sa lakas ng sigawan ng mga sabungero at Kristo. Sa bawat laban, mas tumitindi ang ingay, mas lumalaki ang pustahan. Tahimik lamang si Enchong sa isang sulok, mahigpit ang hawak sa kulungan ng kanyang gintong tandang. Hindi siya sanay sa ganitong kalaking tupada. Karaniwan sa baryo lamang siya nanonood, paminsan-minsan sumasali. Pero ngayon, ibang usapan na ito. Lumapit si Poldo na kanina pa nakamasid. "Pare, huli pa ang laban mo," bulong nito. "Pero usap-usapan ka na." Napatingin si Enchong. "Bakit?" "May nakapansin sa manok mo," sagot ni Poldo. "Pati si Don Ramiro."
bahagyang kumirot ang dibdib ni Enchong. Sa kabilang dulo ng sabungan, nakita niya ang mayamang sabongero na napapalibutan ng mga tauhan. Paminsan-minsan ay sumusulyap ito sa kanyang direksyon. Hindi niya alam kung bakit pero may kakaibang bigat ang titig ng lalaki, parang may binabasa. Maya-maya pa'y tinawag na ang pangalan ni Enchong para sa kanyang unang laban. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Maingat niyang inilabas ang gintong tandang. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, lalo itong kumintab. May ilang sabongero ang napalingon. Ay, ang kinang! Bagong dugo yan. Pero mukhang delikado. Naririnig ni Enchong ang mga bulungan, pero pinili niyang magpakatatag. Marahan niyang hinaplos ang leeg ng alaga. Dahan-dahan lang, bulong niya. Sa kabilang panig, inilabas ng kalaban ang isang pulang tandang. Malaki, batak, at halatang sanay sa laban. Nang paglapitin ang dalawang manok para sa pagpupustahan, napansin ng mga veterano ang kakaiba. Hindi umatras ang gintong tandang. Hindi ito nagpakita ng kaba. Sa halip, tuwid ang tindig nito. Matalim ang titig sa kalaban. Larga na! Sigaw ng sentensyador. Sa unang pitik pa lamang, mabilis na umiwas ang alaga ni Enchong. Umikot ito ng eksakto, parang kabisado ang galaw ng kalaban. Isang malinis na talon, isang mabilis na sipa. At bago pa makabawi ang pulang tandang, bumagsak ito. Natigilan ng sabungan, isang iglap na katahimikan. Pagkatapos, sumabog ang sigawan. Patay agad. Ang bilis. Anong lahi yan? Hindi makapaniwala si Enchong. Kahit siya, hindi inaasahan ng ganoong kabilis na panalo. Lumapit si Poldo. Halos mapanganga. Pare, hindi na to basta swerte. Ngunit sa gitna ng ingay, may isang taong nanatiling tahimik. Si Don Ramiro. Matalim ang tingin nito sa gintong tandang. Sa kadahan-dahang ngumiti. Isang ngiting hindi mawari kung paghanga o babala. Lumapit ang isa nitong tauhan at may ibinulong. Bahagyang tumango ang mayaman. Sa kabilang banda, habang tinatanggap ni Enchong ang unang panalo, may malamig na hangin na muling dumaan sa kanyang batok kahit tirik ang araw. At sa gilid ng sabungan, sa lilim na halos hindi napapansin ng iba, may isang munting puting aninong sandaling nasilayan. Bago muling naglaho. Hindi iyon napansin ni Enchong. Pero ang totoo, hindi na lamang siya ang nakatingin sa kanyang mahiwagang panabong. Hindi pa man humuhupa ang ingay sa sabungan ay nagpatuloy ang usapan tungkol sa kakaibang panalo ni Enchong. Habang binibilang niya ang kanyang unang panalo, ramdam niya ang mas marami ng matang nakasunod sa bawat galaw niya. Hindi na siya ang tahimik na magsasaka lamang. May kung anong nabuksan. Lumapit si Poldo, may halong tuwa at kaba ang muka. Pare, mainit ka na ngayon, mahina nitong sabi. Maghanda ka, baka hamunin ka agad ulit. Hindi pa man siya nakakasagot ay may lumapit na Kristo. Enchong, may gustong sumabay sa susunod na laban mo. Mataas ang pustahan. Napatingin siya. Sa kabilang dulo ng sabungan, nakita niyang nakaupo si Don Ramiro. Kalmado ngunit nakatitig diretso sa kanya. Katabi nito ang isang malaking itim na tandang. Matipuno, makapalang hita at halatang sanay sa maraming laban. Nanikip ang dibdib ni Enchong. Pare, bulong ni Poldo. Iyan ang pambato ni Don Ramiro. Halos walang nakakatagal dyan. Saglit na napayuko si Enchong. Naalala niya ang babala ng puting duwende. Ang biyaya ay may kapalit. Ngunit naaalala rin niya ang mga gabing kapos sila sa pagkain, ang mga gamot ng kanyang ina, ang mga taon ng pagod sa bukid. Marahan niyang hinaplos ang gintong tandang. Tila ba uminit ang katawan nito sa kanyang palad. Huminga ng malalim si Enchong.
Sige, mahina niyang sabi. Hindi na napigilan ni Poldo ang mapamura sa gulat. Mabilis na kumalat ang balita. Baguhan laban kay Don Ramiro. Malaki to. Patayan na. Mas lalong sumikip ang paligid ng ruweda. Umalingaw-ngaw ang mga pustahan. May mga tumatawa, may mga naaawa, at may mga sabik makakita ng bagong dugo na dudurog. Nang ilapit ang dalawang panabong para sa huling tinginan, napansin agad ang kaibahan. Ang itim na tandang ni Don Ramiro ay tila halimaw, malaki, mabigat at mabagsik ang titig. Ang gintong tandang ni Enchong ay mas payat, ngunit tuwid ang tindig, tahimik at matalim ang mata. Saglit na nagkatitigan ang dalawang sabongero. Ngumiti si Don Ramiro. Bata, umatras ka pa habang maaga. Tahimik lang si Enchong. Hindi ko ugaling umatras, sagot niya ng marahan. Bahagyang nag-iba ang ekspresyon ng mayaman. Ilang sandali pa, larga na. Sa unang sabay, mabilis ang itim na tandang. Rumagasa agad, mabigat ang atake. Napasinghap ang mga nanonood. Ngunit sa huling saglit, umiwas ang gintong tandang. Eksakto, parang alam ang darating. Umikot ito sa kanan, saka biglang pumaimbulog. Isang matinis at malinis na sipa. Tumama. Napaatras ang itim na tandang. Nag-ingay ang sabungan. Muling sumugod ang alaga ni Don Ramiro. Ngunit sa bawat atake nito, tila nauunahan na ng gintong tandang. Iwas. Ikot. Sipa. Sunod-sunod. Hanggang sa dumating ang sandaling nagkamali ang itim na tandang. Isang iglap na bukas ang dibdib. Tumalon ang gintong tandang. At sa isang kisap mata, bumagsak ang pambato ni Don Ramiro. Nanlumo ang buong sabungan. Sumabog ang sigawan. Panalo. Grabe yon. Tinumba si Ramiro. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Don Ramiro ay hindi sumigaw. Hindi nagwala. Dahan-dahan siyang tumayo. At sa unang pagkakataon, ang ngiti niya ay nawala. Mabagal siyang lumapit kay Enchong. Tahimik ang paligid sa kanilang pagitan. Magaling ang manok mo, malamig niyang sabi. Hindi sumagot si Enchong. Saglit na tumingin si Don Ramiro sa gintong tandang, parang sinusuri. Pagkatapos ay muling nagsalita. Pero tandaan mo, bata. Mahina ngunit mabigat ang boses niya. Ang mga bagay na biglang sumisikat. Mabilis ding pinupuntirya. Iniwan niya si Enchong na may malamig na pakiramdam sa dibdib. At habang papalayo ang mayamang sabongero, muling umihip ang hangin mula sa direksyon ng gubat. Sa loob ng kulungan, ang gintong tandang ay tahimik lamang. Ngunit ang mga mata nito ay tila mas lalong tumalim. At si Enchong, kahit may hawak na panalo, ay nagsimulang makaramdam na may paparating na mas mabigat na pagsubok. Hindi naging payapa ang isip ni Enchong matapos ang laban nila ni Don Ramiro. Oh, panalo siya. At hindi lang basta panalo, kundi laban pa sa pinakakinatatakutang sabongero sa buong paligid ng Leyte. Pero sa halip na tuwa ang manaig, may mabigat na pakiramdam na kumapit sa kanyang dibdib. Sa biyahe pa uwi sakay ng jeep, tahimik lang siya habang mahigpit ang hawak sa kulungan ng gintong tandang. Katabi niya si Poldo na hindi pa rin makapaniwala. Pare, alamat na yan, bulong ni Poldo. Tinumba mo si Don Ramiro, hindi basta-basta yon. Mahina lang ang naging tugon ni Enchong. Swerte lang. Umiling si Poldo. Hindi na yan swerte. Hindi na kumibo si Enchong. Pagdating sa baryo, mabilis kumalat ang balita. Kinabukasan pa lang, may mga kapitbahay nang dumadalaw sa kanilang kubo, kunwari mga ngamusta, pero halatang gustong masilip ang kanyang alaga. Enchong, silipin lang namin. Ang kinang daw ng balahibo. Baka pwedeng ipares sa susunod.
Maingat ngunit magalang ang pagtanggi ni Enchong. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay kailangang ilayo sa maraming mata ang gintong tandang. Pagsapit ng gabi, habang tahimik na ang baryo at mahimbing nang natutulog si Aling Pacing, lumabas si Enchong para silipin ang kulungan. Malamig ang hangin. Mas malamig kaysa karaniwan. Napakunot ang noo niya. Lumapit siya. At doon niya napansin. Kising ang gintong tandang. Nakatayo ito, hindi gumagalaw, at tila may pinagmamasdan sa dilim ng gubat. Dahan-dahang napalingon si Enchong sa direksyong tinititigan nito. Tahimik ang paligid. Pero may kakaiba. May marahang kaluskos sa damuhan. Nanikip ang dibdib niya. May tao ba? Mahina niyang tawag. Walang sumagot. Ilang segundo ang lumipas. At biglang may mabilis na aninong kumaripas palayo sa likod ng kanilang bakuran. Napaatras si Enchong. Kinabukasan, mas lalong naging maingat ang kanyang kilos. Inilipat niya ang kulungan sa mas malapit sa bahay at pinatibay ang harang. Kahit si Poldo ay pinagsabihan niyang huwag basta magdadala ng ibang sabongero sa kanilang lugar. Ngunit huli na ang lahat. 3 araw matapos ang laban sa Ormoc, isang itim na pickup ang huminto sa harap ng kanilang kubo bandang hapon. Bumaba roon ang 2 lalaking hindi taga-baryo. Malinis ang damit. Malamig ang mga mata. Lumabas si Enchong upang salubungin ang mga ito. Si Enchong ka? Tanong ng isa. Tumango siya. Naglabas ang lalaki ng sobre. Galing kay Don Ramiro. Bahagyang nanikip ang dibdib ni Enchong. Binuksan niya ang sobre. Sa loob ay may makapal na pera. Mas malaki pa sa lahat ng napanalunan niya sa sabong. Kasunod nito ang maikling sulat. Bilhin ko ang manok mo. Presyo. Ikaw na ang bahala. Tahimik ang paligid. Napatingin si Enchong sa kulungan ng gintong tandang. Parang uminit ang hangin. Parang may nagmamasid. Marahan niyang ibinalik ang sobre. Ipasabi mo kay Don Ramiro, hindi ko binebenta ang alaga ko. Nagkatinginan ng 2 lalaki. Hindi sila umimik. Ngunit bago sila umalis, nagsalita ang isa. Mahina ngunit may babala. Sayang, hindi lahat ng alok. Inuulit. Umalis ang pickup. Nag-iwan ng alikabok sa harap ng kubo. Naiwan si Enchong na tahimik na nakatayo. Sa loob ng kulungan, ang gintong tandang ay muling tumilaok. Mahina ngunit matalim. At sa unang pagkakataon, malinaw kay Enchong. Hindi na ito basta laban sa sabungan. May mas malaking panganib na papalapit. Mula nang umalis ang itim na pickup, hindi na muling nakatulog nang mahimbing si Enchong. Kahit sa bukirin, pakiramdam niya ay may matang nakasunod sa bawat galaw niya. Ang dating payapang baryo ay tila nagkaroon ng aninong hindi niya maipaliwanag. Mas lalo niyang binantayan ang gintong tandang. Tuwing gabi, 2 beses niyang sinusuri ang kulungan. Dinagdagan niya ng kawad ang bakod at naglagay pa ng ilaw sa likod ng kubo. Napansin niyon ni Aling Pacing. Anak, parang balisa ka. Mahina nitong sabi isang gabi habang sila'y naghahapunan. May problema ba? Saglit na natigilan si Enchong. Ayaw niyang mag-alala ang ina. Wala po, Nay. Nag-iingat lang. Ngunit hindi niya maitago ang tensyon sa kanyang mga mata. Kinagabihan, mas maaga siyang lumabas para magbantay. Tahimik ang paligid. Ang buwan ay kalahati lamang, kaya't maraming bahagi ng bakuran ang nilamon ng dilim. Nakaupo siya sa may bangko, hawak ang lumang itak ng kanyang yumaong ama. Hindi siya karaniwang palaaway. Pero may kutob siyang kailangan niya itong hawakan ngayong gabi. Ilang oras ang lumipas. Halos mapapikit na siya sa antok ng may mahinang kaluskos. Mula sa likod ng kulungan, biglang nawala ang antok ni Enchong. Dahan-dahan siyang tumayo. Mahigpit ang hawak sa itak. Muli ang kaluskos. Mas malinaw na. May gumagalaw sa damuhan.
Lumapit siya ng paunti-unti. At sino ka riyan? Madiin ngunit mahinang tanong niya. Walang sagot. Pero sa isang iglap, may aninong biglang kumaripas papalayo. Hoy! Sigaw ni Enchong sabay habol. Ngunit mabilis ang taong iyon. Nakatalon agad sa bakod at nawala sa dilim. Huminto si Enchong. Hinihingal. Nanlalamig ang batok niya. Pagbalik niya sa kulungan, sinuri niya agad ang alaga. Naroon pa rin ang gintong tandang. Buhay. Tahimik. Pero kakaiba ang mga mata nito. Tila mas lalong matalim. Parang alam ang nangyari. Kinabukasan, dumating si Poldo na halatang balisa. Pare, bungad nito. May balita ako. Napatingin si Enchong. May narinig akong usapan sa sabungan kahapon. Dugtong ni Poldo, bumaba ang boses. Hindi raw natuwa si Don Ramiro sa pagtanggi mo. Nanahimik si Enchong. May mga tauhan daw siyang naghahanap ng paraan. Patuloy ni Poldo. Hindi ko sinasabing sila yung kagabi, pero mag-ingat ka. Humigpit ang panga ni Enchong. Tahimik ang ilang sandali. Pagkatapos ay tumango siya. Salamat pare. Mula noon mas lalo niyang hinigpitan ang pagbabantay. Pero hindi niya alam na habang siya'y nagbabantay sa lupa, may ibang matang nagmamasid mula sa mas malalim na bahagi ng gubat. Kinagabihan, habang tahimik ang paligid, muling umihip ang malamig na hangin. At sa paanan ng matandang balete, kung saan niya unang nakita ang puting duwende, may marahang liwanag na muling sumiklab. At sa loob ng kulungan, ang gintong tandang ay dahan-dahang pumikit na parabang naghahanda sa mas mabigat na laban na paparating. Hindi na maikakaila ni Enchong na may kung anong mabigat na umiikot sa kanyang kapalaran. Mula nang tanggihan niya ang alok ni Don Ramiro, parang dumilim ang hangin sa paligid ng kanilang kubo. Kahit sa bukirin, madalas siyang mapalingon na parang may sumusunod. Ngunit hindi siya umurong. Mas lalo niyang pinagbuti ang pag-aalaga sa gintong tandang. Pinili niya ang pinakamagandang butil ng mais, dinagdagan ng ensayo, at tiniyak na malakas ang katawan ng kanyang alaga. Sa bawat galaw ng tandang, lalo niyang nararamdaman na hindi ito ordinaryo. Isang umaga, habang nagpapakain siya, napansin niyang may manipis na bakas ng puting balahibo sa loob ng kulungan, hindi galing sa tandang. Napakunot ang noo ni Enchong. Wala naman siyang ibang alagang puting manok. Dahan-dahan niyang pinulot ang balahibo. Mainit. Parang buhay. Nanlamig ang batok niya. Hindi niya sinabi iyon kahit kanino, pero mula noon, mas naging alerto siya. Lumipas ang ilang araw. Tumating ang panibagong balita sa baryo. May mas malaking derby na gaganapin sa Tacloban. Mas malaki ang pustahan. Mas kilala ang mga sasali. Halos lahat ng sabongero sa kanilang lugar ay naghahanda. Isang hapon, dumating muli si Poldo, hingal at halatang nagmamadali. Enchong, tawag nito. Sigurado na sasali si Don Ramiro sa Tacloban Derby at balita ko, hinahanap ka niya. Humigpit ang hawak ni Enchong sa pakpak ng kanyang alaga. Hinahanap? Oo, seryosong sagot ni Poldo. Gusto ka raw niyang makaharap ulit sa ruweda. Tahimik ang ilang sandali. Sa loob-loob ni Enchong, alam niyang darating ang araw na ito. Hindi niya alam kung takot ba o tapang ang nangingibabaw sa dibdib niya. Kinagabihan, habang pinagmamasdan niya ang gintong tandang, muling bumalik sa isip niya ang unang gabi sa ilalim ng balete. Ang puting duwende, ang babala, ang pananagutan. Kung ito ang kapalit, bulong niya, tatanggapin ko. Sa gabing iyon, kakaiba ang nangyari. Habang tahimik ang paligid, biglang lumiwanag ng bahagya ang loob ng kulungan. Parang may mahinang gintong sinag na nagmumula mismo sa katawan ng tandang. Napaatras si Enchong. Hindi yon guni-guni.
Unti-unting tumilaok ang alaga. Mahina ngunit matinis. At sa sandaling iyon ay may malamig na hangin na umikot sa buong bakuran. Pagkakurap niya, nawala ang liwanag. Tahimik muli ang lahat. Ngunit sigurado na siya ngayon. Ang mutyang ipinagkatiwala sa kanya ay ganap ng nagigising. At sa Tacloban Derby, hindi na lamang panalo ang nakataya, pati ang kapalaran niya mismo. Dumating ang umaga ng pag-alis ni Enchong patungong Tacloban na mabigat ang kanyang dibdib ngunit buo ang pasya. Madaling araw pa lamang ay gising na siya, tahimik na naghahanda sa loob ng kanilang kubo habang mahimbing na natutulog si Aling Pacing. Maingat niyang inilabas ang gintong tandang. Sa liwanag ng gasera, lalo itong kumintab. Parang may sariling sinag ang balahibo. Ilang sandali niya itong tinitigan sa kamarahang hinaplos ang leeg. Ano man ang mangyari, magtutulungan tayo, bulong niya. Paglabas niya ng bahay, nadatnan na niya si Poldo na naghihintay sa may kalsada. Handa ka na ba? Tanong ng kaibigan. Tumango si Enchong. Mahaba ang biyahe patungong Tacloban. Habang umaandar ang jeep, pinagmamasdan ni Enchong ang tanawin, mga palayan, ilog at kabundukan na unti-unting napapalitan ng mas mataong lugar. Ngunit kahit nagbabago ang paligid, hindi nawawala ang kakaibang bigat sa kanyang pakiramdam. Pagdating sa sabungan ng Tacloban, sinalubong sila ng mas matinding ingay kaysa sa Ormoc. Mas marami ang tao, mas malalaki ang pustahan, mas kilala ang mga sabungero. Halos mapahinto si Enchong sa laki ng ruweda. Dito na talaga ang laban, mahina niyang sabi. Hindi nagtagal, napansin agad ang kanyang pagdating. May mga bulungan na namang kumalat. Siya yung tumalo kay Ramiro. Yan ba yung gintong tandang? Delikado raw yan. Tahimik lang si Enchong at dumiretso sa registration. Habang inaasikaso niya ang papeles, may aninong huminto sa likod niya. Hindi na niya kailangang lumingon para makilala kung sino. Dumating ka rin pala. Mabagal siyang napaharap. Si Don Ramiro. Mas malamig ang mga mata nito ngayon kaysa noong una silang nagkita. Hindi ako sanay tumanggi sa hamon, sagot ni Enchong ng mahinahon. Bahagyang ngumiti ang mayaman pero walang init. Maganda, sabi nito. Kasi ngayong araw, hindi ako magpapatalo. Sandaling nagkatitigan ang dalawa. Walang sigawan, walang yabang. Pero ramdamang tensyon sa pagitan nila. Maya-maya, inilabas ni Don Ramiro ang kanyang pambato. Mas malaki kaysa dati. Mas mabagsik ang tindig. May peklat ang pakpak. Halatang veterano sa patayan. Napasinghap ang ilang veteranong sabungero sa paligid. Samantala, tahimik lang ang gintong tandang ni Enchong. Pero tuwid ang tindig at matalim ang mata. Lumapit si Poldo at bumulong. Pare, iba to. Mag-ingat ka. Tumango si Enchong, ngunit hindi niya inalis ang tingin sa ruweda. Sa loob-loob niya, alam niyang ito na ang pinakamabigat na laban. At habang papalapit ang oras ng kanilang sagupaan, biglang umihip ang malamig na hangin sa loob mismo ng sabungan. Kahit siksikan ng tao. May ilang napalingon. May ilang kinilabutan. At sa gilid ng paningin ni Enchong, saglit niyang nasilayan. Isang munting puting anino. Nakatayo. Nagmamasid. Pagkakurap niya, wala na ito. Ngunit sa sandaling iyon, mas luminaw sa kanya ang katotohanan. Hindi lang siya ang lumalaban sa ruweda. May mga puwersang nakamasid at handang maningil kapag dumating ang tamang oras. Dumating ang sandaling hinihintay ng lahat. Tinawag na ang laban ni Enchong laban kay Don Ramiro. Parang huminto ang oras sa loob ng sabungan sa Tacloban. Ang dating maingay na ruweda ay napuno ng tensyon. Kahit ang mga veteranong sabungero ay napalapit upang masaksihan ang sagupaan. Tahimik si Enchong habang inihahanda ang gintong tandang. Ramdam niya ang init ng katawan nito, parang may sariling lakas na dumadaloy.
Sa kabilang panig, abala ang mga tauhan ni Don Ramiro sa paghahanda ng kanilang dambuhalang panabong. Lumapit ang sentensyador. Huling tinginan. Inilapit ang dalawang tandang. Nagkatitigan ang mga ito. Mabagsik ang itim na tandang, nakataas ang balahibo, handang sumugod anumang sandali. Ngunit ang gintong tandang ni Enchong ay nanatiling kalmado. Tuwid. Tahimik. Matalim ang mata. Larga. Sa unang pitik, rumagasa agad ang pambato ni Don Ramiro. Mabilis at mabigat ang atake. Napasinghap ang mga nanonood. Ngunit sa eksaktong sandali, umiwas ang gintong tandang. 1 pulgadang pagitan lang ang pagitan sa matalim na tari. Umikot ito ng eksakto. Tumalon. Sipa. Tumama sa pakpak ng kalaban. Nagingay ang sabungan. Hindi umatras ang itim na tandang. Lalong naging mabangis ang mga galaw nito. Sunod-sunod ang sugod. Bawat isa'y may lakas na kayang pumatay. Napahigpit ang hawak ni Enchong sa rehas ng ruweda. Dahan lang, bulong niya. Parang narinig siya ng alaga. Biglang nagbago ang galaw ng gintong tandang. Mas naging mabilis. Mas naging eksakto. Iwas. Ikot. Bitaw. Hanggang sa dumating ang sandaling parehong tumalon ang dalawang manok sa hangin. Isang iglap na katahimikan. Isang sabayang bagsak. Napasinghap ang buong sabungan. Una nilang nakita ang itim na tandang. Nakatayo pa. Ngunit sa sumunod na segundo, nanghina ang tuhod nito. At dahan-dahang bumagsak. Sumabog ang sigawan sa buong arena. Panalo. Tinumba na naman. Grabe yang manok. Hindi agad gumalaw si Enchong. Parang hindi pa siya makapaniwala. Maya-maya, unti-unti siyang napahinga ng malalim. Panalo na naman. Ngunit sa kabilang panig, si Don Ramiro ay nakatayo lamang. Nakapako ang tingin sa gintong tandang. Wala na ang yabang sa mukha nito. Napapalitan ito ng malamig na galit. Dahan-dahan siyang lumapit kay Enchong. Tahimik ang paligid sa kanilang dalawa. Hindi ordinaryo ang manok mo, mabigat niyang sabi. Hindi sumagot si Enchong. Saglit na tumingin si Don Ramiro sa mga mata ng gintong tandang at sa unang pagkakataon, bahagya siyang napaurong. Parang may nakita siyang hindi niya nagustuhan. Muli siyang bumaling kay Enchong. Hindi pa ito tapos. Malamig niyang bulong. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo. Sa gitna ng nagdiriwang na sabungan, may malamig na hangin na muling umikot. Sa gilid ng ruweda, sa aninong halos hindi napapansin ng iba. Sandaling sumilip ang munting puting duwende. At sa pagkakataong ito, malinaw ang pakiramdam ni Enchong. Ang sunod na mangyayari ay hindi na lamang tungkol sa sabong. At dito nagsimulang umikot ang kapalaran ni Enchong patungo sa wakas na hindi niya inaasahan. Hindi naging kasing tamis ng inaasahan ng panalo ni Enchong sa Tacloban. Oo, nag-uwi siya ng malaking pera at mas lalong sumikat ang pangalan niya sa mundo ng sabong sa Leyte. Pero kasabay ng tagumpay ay ang mas mabigat na pakiramdam na parang may aninong kumakapit sa kanyang likuran. Sa biyahe pa uwi, tahimik lamang siya. Kahit si Poldo, na karaniwang madaldal, ay tila nag-iingat sa mga sinasabi. Pare, maingat na bungad ni Poldo. Simula nang matalo mo si Don Ramiro ng 2 beses, iba na ang tingin ng mga tao. Hindi agad sumagot si Enchong. Alam niya iyon. Hindi lang paghanga ang nakukuha niya ngayon, may halong inggit at takot na rin. Pagdating sa baryo, sinalubong siya ng mga kapitbahay. May mga bumabati, may nakangiti, may nakikiusap na ipares ang kanilang mga manok sa susunod. Ngunit napansin ni Enchong ang ilang matang hindi niya kilala, mga lalaking hindi taga roon, nakatambay lamang sa tindahan at tahimik na nakamasid. Kinabahan siya.
Kinagabihan, mas maaga siyang nagbantay sa likod ng kubo. Katabi niya ang lumang itak ng kanyang ama. Ang gintong tandang ay tahimik sa kulungan, pero gising. Tila alerto rin. Lumalim ang gabi. Tahimik. Hanggang may mahinang yabag. Hindi na siya nagatubili. Mabilis siyang tumayo. At sino ka riyan? Madiin niyang tanong. Sa dilim, may 3 aninong dahan-dahang lumitaw sa labas ng bakod. Hindi sila taga-baryo. Kalma lang, Enchong, sabi ng isa. Malamig ang boses. May mensahe lang kami. Nanikip ang dibdib niya. Kaninong mensahe? Saglit na katahimikan. Kay Don Ramiro. Humigpit ang hawak ni Enchong sa itak. Nasabi ko na hindi ko binebenta ang manok. Umiling ang lalaki. Hindi na bentahan ang usapan ngayon. Biglang nanlamig ang hangin. Sa loob ng kulungan, marahang tumilaok ang gintong tandang. Mahina, ngunit matalim. Nagkatinginan ang 3 lalaki. Parang may kakaibang naramdaman. Ngunit nagpatuloy ang isa. Huling babala na to, sumali ka sa Grand Derby sa susunod na buwan. Laban kay Don Ramiro. Tahimik si Enchong. At kapag umatras ka, dugtong ng lalaki, mas bumigat ang tono. May mawawala sa'yo. Nag-init ang dugo ni Enchong. Hindi siya sumagot. Hindi siya umatras. Ilang segundo ang lumipas bago dahan-dahang umurong ang 3 lalaki at naglaho sa dilim. Naiwan si Enchong na mabigat ang paghinga. Paglingon niya sa kulungan, nagkatitigan sila ng gintong tandang. At sa unang pagkakataon, malinaw niyang naramdaman. Hindi na lang siya ang kailangang maging matatag dahil ang laban na paparating ay maaaring humingi ng kapalit na higit pa sa panalo. At sa malayong bahagi ng gubat, sa paanan ng matandang balete, muling sumiklab ang maputing liwanag. Mas maliwanag kaysa dati. Parang may nagising. At papalapit na ito. Hindi na binalikan ni Enchong ang tulog ng gabing iyon. Umupo siya sa may hagdan ng kanilang kubo, hawak ang itak ng kanyang ama, habang pinagmamasdan ang kulungan ng gintong tandang. Tahimik ang baryo, pero sa dibdib niya ay parang may bagyong nag-iipon. Alam niyang hindi basta pananakot ang ginawa ng mga tauhan ni Don Ramiro. May balak ang mga iyon. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa Boquirin, ngunit hindi niya maituon ang isip sa pag-aararo. Paulit-ulit sa kanyang utak ang mga salitang narinig niya. May mawawala sa'yo. Pag-uwi niya, nadatnan niyang nakaupo si Aling Pacing sa labas ng kubo, tahimik na nagtatanggal ng tuyong dahon sa gulayan. Napahinto siya. Matagal na mula nang maramdaman niyang may kailangang ipagtapat. Nay, mahina niyang tawag. Napatingala ang matanda. Bakit, anak? Umupo siya sa tabi nito. Saglit siyang nag-isip kung paano magsisimula. Kung sakaling may dumating na problema, dahan-dahan niyang sabi, kailangan niyo pong manatili muna sa bahay ni Tia Nena sa kabilang baryo. Napakunot ang noo ni Aling Pacing. Anong sinasabi mo, Enchong? Hindi siya agad nakasagot. Ngunit sa huli, tumingin siya diretso sa ina. May mga taong gustong kunin ang manok ko. Natahimik ang matanda. Hindi ito nagpanik. Sa halip, maraan itong hinawakan ng kamay ng anak. Anak, hindi man kita lubos maintindihan, sabi nito. Pero kilala kita. Hindi ka lalaban ng walang dahilan. Nanikip ang lalamunan ni Enchong. Kinagabihan, habang inaayos niya ang kulungan, biglang umihip ang malamig na hangin. Mas malamig kaysa mga nakaraang gabi. Unti-unting tumahimik ang paligid. At mula sa direksyon ng gubat, may lumitaw na maputing liwanag. Napahinto si Enchong. Mabagal siyang napalingon. Sa may bakuran, ilang hakbang lamang mula sa kulungan, nakatayo ang puting duwende. Kasing liit ng dati. Ngunit mas maliwanag ang anyo. Mas seryoso ang muka.
Hindi gumalaw si Enchong. Panahon na. Mahinang sabi ng duwende. Nanlamig ang batok niya. Anong panahon? Lumapit ng kaunti ang munting nilalang. Ang mutyang ipinagkatiwala ko sa iyo ay hindi lamang para sa panalo sa sabong. Sabi nito. Sinubok kita sa sipag. Sinubok kita sa tukso. Ngayon, susubukin ka sa pagpili. Tahimik ang gabi. May kapalit ang bawat biyaya, dugtong ng duwende. Kapag pinili mong gamitin ang mutya para sa kasakiman ng iba, mawawala ito sa iyo. Humigpit ang panga ni Enchong. Pero kung ipaglalaban mo ito ng may malinis na puso, mananatili ang gabay. Saglit na napatingin si Enchong sa gintong tandang. Tahimik itong nakatingin din sa kanya. Darating ang Grand Derby. Patuloy ng duwende. Doon magtatapos ang landas na sinimulan mo. Pagkatapos ng mga salitang iyon, dahan-dahang naglaho ang puting liwanag. Muling bumalik ang katahimikan ng gabi. Ngunit sa dibdib ni Enchong, malinaw na ang lahat. Hindi na ito simpleng laban ng sabungero. Ito na ang huling pagsubok. At sa susunod na tupada, may wakas na maghihintay para sa kanya, sa gintong tandang, at sa aninong matagal nang nakaabang. Mula nang magpakita ang puting duwende, tuluyan nang nagbago ang isip ni Enchong. Hindi na lamang panalo ang iniisip niya. Hindi na rin basta pangalan sa sabungan. Sa mga sumunod na araw, tahimik ngunit determinado siyang naghanda. Maaga pa lamang ay nasa bukirin na siya, ngunit kapag hapon ay buo ang oras niya sa pag-aalaga at pag-iensayo ng gintong tandang. Mas naging maingat siya sa galaw, sa pakiramdam, at sa mga taong lumalapit sa kanya. At habang papalapit ang Grand Derby, lalo ring umiinit ang usapan sa buong Leyte. Halos lahat ay iisa ang inaabangang laban. Enchong laban kay Don Ramiro. Isang linggo bago ang derby, dumating si Poldo na may daladalang balita. Pare, bungad nito, seryoso ang muka. Malaki ang pustahan sa Grand Derby. Si Don Ramiro, lahat ng alas niya ilalabas. Tahimik si Enchong habang hinahaplos ang pakpak ng kanyang alaga. Handa na kami, sabi niya sa wakas. Ngunit kahit buo ang loob niya, hindi may kakaila ang bigat sa hangin. Kinagabihan bago ang derby, hindi natulog si Enchong. Umupo siya sa tabi ng kulungan. Tahimik, mapagmasid. Ang gintong tandang ay gising din. Tila ramdamang nalalapit na laban. Madaling araw, umihip ang malamig na hangin. At sa gilid ng kanyang paningin, muling sumiklab ang mahinang puting liwanag. Hindi na siya nagulat. Alam na niya kung sino iyon. Ang huling laban ay hindi lang sa ruweda. Mahinang tinig ng puting duwende mula sa dilim. Nasa puso mo ang tunay na panalo. Tahimik na tumango si Enchong. Pagdating ng araw ng Grand Derby, halos hindi magkasya ang tao sa malaking sabungan sa Tacloban. Dumagsa ang mga sabonghero, Kristo at usisero mula sa iba't ibang bayan. Mainit ang hangin. Mabigat ang pakiramdam. At nang tawagin ang kanilang laban, halos tumigil ang buong arena. Magkaharap na naman sina Enchong at Don Ramiro. Ngunit ngayon, mas malamig ang titig ng mayaman. Mas mabigat ang aura. Inilabas nito ang bagong pambato. Mas malaki, mas mabagsik, at halatang inihanda para sa iisang laban. Samantala, tahimik ang gintong tandang. Ngunit ang tindig nito ay mas matatag kaysa dati. Larga! Sa unang sagupaan, rumagasa ang manok ni Don Ramiro, parang bagyong bumagsak sa ruweda. Napasinghap ang mga tao. Ngunit hindi nagpatalo ang alaga ni Enchong. Mas mabilis, mas eksakto. Sunod-sunod ang iwas at pitik. Umikot ang laban. Nagpalitan ng sugod. Hanggang sa dumating ang sandaling parehong tumalon ang dalawang tandang sa hangin.
isang iglap, isang matinis na hampas, at sabay silang bumagsak. Napatayo ang buong sabungan. Tahimik. Napakabigat ng sandali. Ilang segundo ang lumipas. Ang manok ni Don Ramiro ang unang nanghina at tuluyang bumagsak. Sumabog ang arena sa sigawan. Panalo si Enchong sa ikatlong pagkakataon. Ngunit sa gitna ng ingay, hindi nagdiwang si Enchong. Dahan-dahan niyang kinuha ang gintong tandang. At sa unang pagkakataon, napansin niya, may ilang gintong balahibo ang dahan-dahang kumakalas at nagiging ordinaryong kulay. Nanlamig ang batok niya. Sa gilid ng ruweda, saglit niyang nasilayan ng puting duwende. Ngumiti ito. Isang tahimik na ngiti ng pagtatapos. Doon naunawaan ni Enchong ang lahat. Ang mutya ay hindi ibinigay para yumaman siya habang buhay. Ibinigay ito upang maiangat siya at subukin ang kanyang puso. Pagkatapos ng araw na iyon, unti-unting bumalik sa pagiging karaniwang tandang ang kanyang alaga. At si Enchong, pinili niyang tumigil sa malalaking sabong. Ginamit niya ang napanalunan upang ayusin ang kanilang bukirin, ipagamot ang kanyang ina at magpatayo ng maliit ngunit maayos na bahay. Hindi na siya naging alamat sa sabungan. Pero sa baryo nila sa Leyte, nakilala siya bilang lalaking sinuwerte, pero marunong huminto. At sa tuwing madaling araw, kapag tumitilaok ang kanyang dating mahiwagang tandang, may mga nagsasabing sa pagitan ng hamog sa bukirin, may isang munting puting aninong minsang nagbabantay pa rin. At doon nagwakas ang kwento ni Enchong, ang magsasakang sabungero na pinagpala ng mutya ng puting duwende, ngunit piniling manaig ang puso kaysa sa walang hanggang panalo. Wakas.